beloved Boss Mike Cervera. Pumalag din ang mga kongresista. Ayan na, pumalag na! Pumalag na, mga kababayan, yung mga kongresista, pakinggan ninyo ha. Ano, palusot? Palusot daw ni Sara. Sa palusot ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya nakasipot sa sabina ng NBI kanina. Ayon sa bise, huli na niyang nalaman na suspendido pala ang hearing ng Kamara kaugnay sa confidential funds. Nako! Sabi ko sa inyo eh, pag may tinatago, maraming dahilan. Ganun ako. Oo. Nung panahon na kami nagkakagulo ni Direk Freddy, habang nakikipagrelasyon ako kay Jen Angeles ko. Dami kong dahilan. Lagi akong late sa aming tagpuan. Tapos, pagdating ko, syempre, hindi na ako mainit niyan. Oh, bakit? Syempre, pagod na yan. Inubos ko na yung lakas ko lahat. Kanino? Doon. Sa kanya. Nakikinig pala. Oh, eto na, mga kababayan. Pasok! Bagay na tinabla mismo ng House of Representatives. Nito Tablado si Sara. na ipadala agad ang notice of postponement sa OVP bago pa mag-alas 3 ng hapon Hoy, sinungaling talaga. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kita nyo, bago pa lang mag-alas 3, si Sara Duterte ay pinadalan na, natanggap na yung paalala notice ng Quadcom na ano, na okay na, cancel, dumalo ka na. Eh kaso mga kababayan wala. Hindi pa rin dumalo talaga. Diba? Napakasinungaling. Ako mga kababayan, tandaan nyo, yung mga sinasabi ko, pampasaya lang. Opo hindi yung kasinungalingan, pampasaya lang. Di ba, Direk? Direk, ano na? Tuloy. hapon. May formal notice pa raw silang binigay bago Oh, formal notice yan, Sara. Nako, Sara, ewan ko ba? Meron pang nagpalipad. Opo, si Loren de la Cruz Thank you naman. Oh, sige tuloy. mag-alas 5. Bukod pa ito sa hiwalay na press con ng Good Government Committee kahapon. Tingin ng mga kongresista, halatang nagdadahilan na lang daw ang bise. Nagdadahilan. Nakakahiya, no? Hoy, yung mga DDS dito. DDS! Putik na yan, yung hinahangaan nyo. Yung hinahangaan nyo, tignan ninyo. Ang daming dahilan, no? Tapos tuwan-tuwa kayo at proud na proud kayo. Sinasabi nyo, protect Sara. Saan? Hindi ko magets yan. Protect Sara? Saan? Sa kalokohan? Di ba, Direk? Yung ating nakaraan, kalimutan. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon, ha? Alam mo yan. Di ba mga kababayan? Wala na. Wala na. Iwas-iwas na lang. Ganon ang gagawin ni Sara. Pag nasusukol na, ano ang gagawin niya? Magpapapreskon para Para ma-divert yung kanyang kalokohan at kasinungalingan. Eto. Tignan ninyo. Eto, napakagaling. Mga DDS, nandito pa ba kayo? Mga kababayan, sa mga moderator, pakiusap ko. Evangeline Camilosha, Ate Banji, Renshilin, Pachuchay, Jinko, yung mga moderator, huwag nyong i-hide, huwag nyong ibablock yung mga DDS na nandito. Tingnan nyo kung paano mga twiran. Dinivert, mga kababayan. Saan nyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Kita nyo, mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan, yung pala yung kanyang katwiran. Naisip niya agad na papatayin siya kasi dinadagdagan yung security ni Pangulo.
Eh kung hindi mo ba pinagbantaan, dadagdagan ba yan? Ang hina talaga ng ulo. Yung vice presidente na nagbigay ng kahihiyan sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. Eto, nagsalita na naman. Narinig nyo yung katwiran? Putik na yan, yung pala. Sabi ko sa inyo, merong bumubulong dyan. Ang kasyo at tanong, nakikita ba at naririnig natin kung sino? May nakikita yan na hindi natin nakikita. Ganon yung mga siraulo. O ano? Nasaan yung mga DDS dito? O, gusto ko yung may dala-dala sanang pangangatwiran. Kasi mga kababayan, hindi ko mag-gets yung tatawagin kang bayaran, bangag, kung ano-ano, adik. Putik na naratibo yan. Yung naratibo nyo, pang grade 1 lang. Di ba? Oh, sige, tuloy, pakinggan ninyo. Mga kababayan, itong pahayag neto. Putik na yan, yung pala yung kanyang katwiran, kaya niya nasabi na eto daw si Sara, kaya niya nasabi na ipapapatay siya. Aba, dahil daw dinagdagan ng mga magbabantay kay Pangulo, ng mga security, si Pangulo. Yun yung kanyang dahilan. Kaya nasabi niya na siya daw ay ipapapatay. Ang talino, grabe. To the highest level, ang katinaluhan, katalinuhan. Ayan. Sorry, minsan nabubulol ako. Di ba mga kababayan? Grabe, lagpas pa sa ulo ni Bato na Kalbo. Ang talino ni Sara Duterte nyo. Kita nyo? Sige, ulit, Sara. Ano katwiran? Bakit mo nasabi na ikaw ay ipapapatay? Pasok. Nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Kita nyo? Kita nyo? Very good. Ayan mga kababayan yan yung kanyang katwiran. Ipapapatay si Sara dahil daw ang security ni Pangulong Bongbong ay dinadagdagan na. Kaya biglang nagwala. Kaya umakyat sa isang online press con. Doon nagwawala. Doon isiniwalat niya. Ano ang sabi, Arnold Lopez? Aba, sabi inang no. Oo. Pag ako, oo. May nangyari, pinatay ako. Patayin mo. Si ganito, si ganyan, si ganon. Okay, ninalamat. Kaslalamat, grade 1. Naapo. Kararwan nyo. Kakaasi. Kapimpiman. Ambush Mike, di nga kapimpiman. Nagad-ado kwartana. Apaya, naggapuan ti kwartana. Katinakaw da. Ay, apo. Mga kababayan. Oo, shoutout sa lahat ng mga Ilocano, mga kababayan ko, kung saan man kayong panig ng mundo. Ano? Ayan, maliwanag na. Tukoy na mga kababayan kung saan galing yung kanyang impormasyon na siya daw ay ipapagorgor, ipapapatay, at kung ano pang tawag niya, ewan ko na. Kaya Sara, wag ka na magtaka kung tawagin ka naming may topak na. Huwag ka na magtaka kung tawagin ka naming Sara, baliw na. Huwag ka na taka Sara, kung ikaw ay tanawagin naming may saltik ka na. Kasi yung iyong mga pananaw at katwiran, Sara, nako, tandaan mo, kahit yung grade 1, hindi maiisip yan. Diba? Punta na natin. Punta natin to. Ano pa yung isa, Sara? Kita mo to, Dahil dyan, alam mo, yung mga mayor, ito, mga kababayan, mga mayor, congressman, governor, at kung sino-sino pa,
nagbigay ng suporta kay Pangulong Bongbong, kay First Lady at kay Speaker. Pasok. Just recently, meron pong press briefing na ginawa si Vice President, and that's right, we have our President, the Speaker, and the First Lady. What are your thoughts on this? Siguro, dyan kasi sa political lang yan, no? Anyway, kami sa Region 8, lalo na sa Southern Leyte, on behalf of the mayors, no? Mayroon na kaming manifesto na full support kami sa Presidente, kay Speaker, kasi sa Ayan full support sila. Mga mayor. Next, sino pa? Mga kababayan, matapos nga itong pagbabanta ni Sara, napapatayin si Pangulong Bongbong at si First Lady at si Speaker. Eto, napakaraming nagbigay ng suporta. Congressman, good morning. Yeah, good morning. Just recently, meron pong statement si Vice President against po sa Speaker and the President. What are your thoughts on this? I think as a Vice President, no, it's uncalled for. No? I hope sana hindi na nangyari yon, no? Kasi it will really divide our country. The least that she could probably have done is sana nag-appear na lang siya dun sa Kongreso to once and for all clear all the accusations, or she has to answer everything. No, madali lang naman yun no. I don't know how come hindi niya nagagawa. And I hope yung advisors niya will advise her to really come up with a good solution to this situation now in Congress. Di ba mga kababayan? Walang ibang panawagan kung hindi sumagot, dumalo, ikaw na sumagot, Sara. Kasi yung shota mo at iba pa, pagod na. Yung iba nga, inatake pa. So anong gagawin mo, Sara? Ikaw na mismo ang magpaliwanag kung saan napunta yung confidential fund. Tapos ipaliwanag mo rin si Chichirya, tulad ni Piatos, ni Nova, ni Tempura, at ni Wishi. Ganun yun, Sara, kasi excited ang mga Pilipino na malaman ito. Dahil ngayon lang namin nalaman na mayroon pala tayong kapwa Pilipino na nagkakaapelyido ng Piatos, Nova, Wishi at Tempura. Biruin ninyo, kakaiba. Kung ganun pala, lahat ng yan, abay Pilipino ang may gawa. Piatos, Tempura, Uwishi, kahit Japanese ang apelyido at tunog, Pilipino pala. Ibang klase talaga. Kaya ulitin ko lang yung pangatwiran ni Sara kung bakit siya ipapapatay daw. Our beloved Boss Mike,